Uy, kumusta kayo? Welcome sa ating pinakabagong pagsusuri. Naisip niyo na ba kung paano nabubuo yung mga tinatawag nating core memories? Ito yung mga alaalang talagang nakuukit na sa pagkatao natin. Yung mga sandaling humuhubog kung sino tayo ngayon. Para sa episode natin ngayon, hihimayin natin ang anatomiya ng isang core memory. Gagamitin natin ang isang napakagandang case study tungkol sa isang tapat at malalim na pag-uusap ng isang ina at ng kanyang anak. Susuriin natin kung paano nga ba tumatatak ang mga karanasang ito sa ating puso at syempre, titingnan din natin ang siyensya sa likod nito. Handa na ba kayo? Okay, simulan natin ito. Bago natin buksan ang kwento ng mag-inang ito, gusto kong isipin mo muna ang sarili mo. Ibigay mo sa akin ang ilang segundo mo. Ano ang pinakapaborito mong alaala noong bata ka pa? Subukan mong balikan yung mga detalye. Naalala mo ba yung amoy ng luma ninyong bahay? Yung ingay ng mga kalaro mo sa labas tuwing hapon? O baka naman yung lasa ng paborito mong merienda na laging hinahanda ng lola mo? Yung tipong kapag naaalala mo, otomatikong gumagaan ang pakiramdam mo at napapangiti ka na lang. Yan ang eksaktong pag-uusapan natin ngayon. Siniset up natin yung mga isip natin para mas maintindihan kung bakit ang ilang mga simpleng araw ay hindi natin makakalimutan. Para sa kwentong susuriin natin, iikot tayo sa isang napakasimpleng setup. Isang camping sa tabi ng lawa. Sa pag-uusap ng mag-ina, nalaman natin na eksaktong 7 taong gulang yung bata noong nangyari itong trip na ito. At bakit ito napakahalaga? Well, sa psychology ng isang bata, ang edad na 7 ay isang sobrang crucial na yugto. Ito yung time na ang utak nila ay parang esponha. At hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng impormasyon, kundi sa pag-unawa ng emosyon. Sa edad na ito, humihinto na sila sa simpleng pag-obserba lang. Nag-uumpisa na silang magbigay ng malalim na emosyonal na kahulugan sa mga nararanasan nila. Naiintindihan na nila kung ano yung pakiramdam ng kaligtasan, pagmamahal at tiwala. Kaya yung mga nangyayari sa edad na ito, madalas nagiging pundasyon ng mga core memories na dala-dala nila hanggang sa pagtanda. Siyempre, ang mga pinakamagandang alaala madalas nagsisimula sa konting gulo at tawanan, di ba? Lumipat tayo at tingnan kung paano ito nabuo. Kasi ang pinakamagandang bahagi ng camping na ito nagsimula sa isang malaking palpak. Isipin mo yung eksena. Una, humiram lang sila ng napakalumang tolda sa tiyuhin nila. Pangalawa, inabot sila ng halos 2 oras sa ilalim ng araw para lang maitayo yun. Kadalasan, ang 2 oras na pag-aayos ng tolda ay sapat na para mag-init ang ulo ng kahit sinong magulang at mairita ang bata. Pero para sa kanila, imbes na mainis, ginawa nila itong laro. At ang pinakamatindi pa, tuwing aakalain nilang tapos na sila, bigla na lang may guguho na bahagi ng tolda. Walang humpay silang tumawa hanggang sa sumakit ang tiyan nila. Yung lumang toldang yon ang naging dahilan para maging pambihira yung araw nila. At napakahusay na ipinapakita nito ang malaking kaibahan sa pagitan ng literal na katotohanan at ng emosyonal na realidad. Nang subukan nilang mag-iyaw sa apoy, nasunog yung mga marshmallows. Literal na maitim at mapait yon. Isama mo pa yung usok na pumapasok sa mga mata mo. Nakakadismaya, di ba? Pero kung tatanungin mo yung nanay kung ano yung naramdaman niya, para sa kanya, iyon ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Bakit? Kasi ang perpektong lasa hindi galing sa asukal ng marshmallow. Galing ito sa init ng pagsasama nila, sa mga ngiti nila habang pinaghahati yung sunog na pagkain, at sa pakiramdam na perpekto ang sandaling iyon dahil magkasama sila. Pero pagpatak ng gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa masasayang tawanan, naging tahimik, madilim at maginaw. Para sa isang 7 taong gulang na bata, nakakatakot ka yung unang beses na matulog sa labas ng bahay. Naririnig mo yung kaluskos ng mga dahon sa labas ng manipis na tolda, mga huni ng insekto, at syempre, yung mga nakakakilabot na anino mula sa mga puno. Totoong-totoo yung takot ng bata, pero imbes na baliwalain to ng nanay, naging sandalan siya ng anak niya. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito at kinentuhan niya ng mga masasayang alaala mula sa sarili niyang kabataan. Sa simpleng paghawak na yon at sa malambing na boses ng nanay niya, yung takot ng gabi biglang napalitan ng kapanatagan. Fast forward tayo mula sa madilim na gabing iyon papunta sa isang napakapayapang umaga. Isipin niyo yung eksena, nababalot pa ng manipis na hamog yung ibabaw ng lawa, tahimik ang paligid at dahan-dahan sumisikat ang araw. Maagang nagising yung ina at pinagmasdan niya yung anak niya na mahimbing pang natutulog, nakabalot sa isang makapal na kumot. Walang ibang naririnig kundi ang mahinang paghinga ng bata at ang marahang paghampas ng alon sa lawa.
Sa kalagitnaan ng napakagandang tanawing iyon, isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat ang nararamdaman ng nanay. At sa pag-uusap nila, binitawan niya itong napakagandang linya para bang huminto ang oras para sa ating dalawa. Ito yung rurok ng memorya nila, isang sandali na tila silang dalawa lang ang tao sa mundo. Ngayon, tingnan naman natin sa paningin ng bata. Pagdilat ng mga mata niya, ang unang-una niyang nakita ay yung nanay niya na tahimik na nakatingin sa tugig. Kailangan nating intindihin na para sa isang 7 taong gulang, ang mga magulang nila ang buong mundo nila. Kaya mula sa matinding takot noong gabi, ang makita ang nanay niya na kalmadong-kalmado sa pagdating ng umaga ay nagbigay ng isang napakalakas na mensahe. Sa sandaling iyon, isa lang ang nararamdaman ng bata. Purong kaligtasan at pagmamahal. Na-realize niya na hanggat nandiyan ang nanay niya, kahit ano pa ang mangyari, laging magiging ligtas at ayos ang lahat. Dito na pumapasok yung pinakabuod ng pagsusuri natin. Hindi kailangang magarbo para maging perpekto ang isang alaala. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay kung paano natin dinidefine ang salitang mahika. Kadalasan kasi, idinidikta sa atin na kailangan nating gumastos ng libo-libo o magbakasyon sa ibang bansa para lang makabuo ng perpektong memorya. Pero pinapatunayan ng siyensya na mas binibigyan ng halaga ng utak natin ang tunay na koneksyon kaysa sa presyo ng ginastos mo. Ang mahika rito ay walang kinalaman sa pagiging perpekto. Yung mahika nandun sa nasirang tolda, sa sunog na marshmallow at sa libreng pagsikat ng araw. Ito yung mga simpleng sandali na nagiging espesyal dahil puno ng atensyon at walang kondisyong pagmamahal. Yung relasyon nilang mag-ina ang mismong gumawa ng mahika. At alam nyo ba kung ano ang epekto nito paglipas ng panahon? Nagiging kanlungan natin ito o yung tinatawag nating happy place. Ngayon, ang talagang kawili-wili sa konseptong ito ay kung paano gumagana yung mga tinatawag na mga eksperto na sensory anchors. Sa pag-aaral ng utak natin, yung bahagi na kumikilala ng amoy, ang olfactory bulb, ay direktang nakakabit sa mga sentro ng emosyon at memorya natin. Kaya hindi lang ito simpleng kwento ng nakaraan, nabing panlaban nila ito sa stress ngayon bilang mga adults. Tuwing nakakaramdam ng matinding pagod ang ina sa kasalukuyan, ipipikit lang niya ang mga mata niya. Sa isip niya, inaamoy niya ulit yung usok mula sa ginawa nilang apoy. Pinapakinggan niya yung marahang hampas ng tubig sa pampang. Ang mga malalalim na detalyeng ito ang nagiging tulay niya para makatakas sa gulo ng mundo at makapag-recharge. Grabe, di ba? Bilang pagtatapos, gusto kong dalhin natin ang aral na ito sa sarili nating buhay. Laging tandaan, hindi kailangang maggarbo para maging mahika. Ang tunay na yaman natin ay madalas na nakatago sa mga pinakasimpleng bagay. Sa pagmamahal, sa tawanan kahit pumalpak ang plano, at sa pakiramdam ng pagiging ligtas kasama ang mga taong mahal natin. Kaya bago tayo maghiwalay, may iiwan akong tanong sa inyo. Ano yung simpleng sandali sa buhay mo na pwedeng maging espesyal? Alin ang iyong magiging mahika ngayong araw? Bigyan niyo ng oras ang inyong sarili para hanapin ito. Sana ay na-inspire kayo sa ating pagsusuri ngayon. Maging ligtas kayong lahat, yakapin niyo ang mga mahal niyo sa buhay at hanggang sa muli.